Hello, good day, and praise God for another week na naman ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And though we are not in our usual place, praise God pa rin po dahil He's given us opportunity to share His Word na maipagpatuloy po natin itong ating gawain. And today nga, I just want to share 1 Corinthians 8 verse 13 where it says, "Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman na hindi ako kakain ng lamang katawan upang huwag makapagpatisod sa aking kapatid." And meron itong connection po doon sa topic natin last week, which is about edification na tayo ay dapat ay ini-edify natin or binibuild up natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. And today, I just want to share na hindi lang natin sila basta ini-edify or binibuild up, kundi tayo din ay pinoprotektahan natin sila. We are here to protect their faith. Paano natin napoprotektahan? Paano natin napapalakas lalo yung faith nila? In times na meron tayong mga pagkakataon or ginagawa so that we will not offend them on the things that we know, right? And alam po natin na if there were no other people in the world, wala naman tayong kailangang isipin na pwedeng maapektuhan ng lahat ng ating actions. But here is the reality na lahat ng tao sa paligid natin is affected by our actions, especially syempre yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Maliit man yan or malaki na actions na pinapakita natin, it affects and how they will perceive it, especially it affects their faith. And sabi nga dun sa isa kong nabasa na, halimbawa, if you have given us the opportunity na magkaroon ng isang talking machine, we have the right as an owner na salitain siya ng pagsalitain hanggang magdamag. But here is the case or here is the situation. Let us say na doon sa kapitbahay mong is merong taong may sakit na nagpapagaling. Yes, you have the right dahil sa iyo yung talking machine, pero meron tayong responsibility doon sa tao next in door dahil siya ay ating kapatid. And dito papasok na there are times na we have to give up our right and sacrifice our pleasure for the sake of another. And hindi ito madali. That's why ito ay nagagawa lang ng mga Kristiyano that is strong in faith. Ito talaga yung mga mature Christian. And we believe na we have different levels. Now, ang Christian have different levels of maturity. Yung mga nauunawaan natin katotohanan. And if they are new or baby pa in faith, hindi pa nila yun agad-agad magagrasp kung paano natin nauunawaan ang bawat situation. Kaya we must bear with them. We must be understanding sa kanila. And we must always check our actions dahil yung mga ginagawa natin it affects them. And we have to be careful to avoid the things that will offend the weaker ones. And ito nga yung best, bakit po? Dahil just like us, we are also redeemed. And kaya natin sila ayaw na ma-offend. It doesn't mean na baka magkaroon tayo ng negative connotation. Kaya natin ginagawang sa bagay dahil iniisip natin na yung sarili natin image or character, hindi po. Iniisip po natin is yung image ni Christ na nakikita po nila sa buhay natin. Hindi natin iniisip kung anong iisipin nila about us. Pero iniisip natin sa ating sarili kung ano ang iisipin ng mga tao sa paligid natin kay Kristo. Dahil siya yung nangunguna na sa ating life. And sa pananampalataya, that is work in progress pa rin sa faith, sila din ay tinubos ng Panginoon. Kaya we should have much compassion to them. We must show our patience to them sa lahat ng pagkakataon. And tayo nga, even though alam natin ang isang bagay, let us not be the reason that they will be offended on the things na hindi pa nila nauunawaan. And let us help them to process it little by little hanggang sa maunawaan na nila. And then hanggang sa dumating sa point that eto, maunawaan na din nila yung mga bagay na ginagawa natin. Huwag natin ipag-iitin na, ito yung rights ko or ito yung tama. Yes, it is right. Pero, if it will lead them to sin, let us give up our need to be right. Let us make our sacrifice for them na makita nila fully talaga si Lord sa buhay natin at sa Panginoon po ang pagpili.